Wala sa mo. Back po sir. Alright. Nakakamiss mag-ride. Tagal kong di naka-upload ng vlog natin. Busy rin kasi tayo eh. Tapos yun, di maharap mag-motor kasi nga lagi namang umuulan. So meron lang akong gusto i-share sa inyo ngayong vlog na to. Nag-install tayo ng handlebar riser. So gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung review ko or masasabi ko naman sa riser na gamit natin. Ito, gamit ko na siya ngayon. Pinagkaiba niya, syempre diba ang handlebar riser, pinapataas niya yung manubela. Pero ang maganda dito sa handlebar riser na to, 20mm lang yung itinaas, which is maganda kasi alam mo yung saktong-sakto lang, kasi hindi na tayo kailangan mag-modify ng mga cable. Kasi hindi siya masyadong nabanat, kunti lang yung nabanat na wire, which is kaya pa naman ng stock na cable. Kaya wala ka na ibang gagawin, i-install mo lang, plug and play. Pero nagpalit ako ng mga bolts niya, kasi yung pasamang bolt hindi stainless, chrome lang siya, tapos maliit yung head nung niya, allen. Hindi ko trip. Ayoko kasi ng mga chrome na hindi ako mahilig sa chrome na dito sa bike ko na to, ayoko maglagay. Tapos lang siya, nabili ko lang siya sa Lazada Racing. Ay, Lazada ba? Shopee pala, Shopee mga lodi. So ilalagay ko na lang yung link sa description para sa mga gustong mag-riser din. Pero ang masasabi ko, nung unang niride ko itong bike, nung una kong niride itong bike na naka-riser, yung freshly installed yung riser ko, nanibago ko bigla. Medyo na kasi siya, medyo mas magalaw yung pakiramdam ng handlebar. Siguro kasi tumaas, ganun ba yun? Mas madali na siyang i-maneuver. Testing ko lang yun nung kaka-install, tapos saglit lang na testing, short ride. I mean, parang namasyal lang ako sa palengke, ganun. Tapos pero okay naman. Pero nung nag-ride na ako ng medyo mahaba, doon ko na napansin na mas nag-less yung ngawit ko sa braso, which is maganda, kasi yun talaga yung gusto kong mangyari, yung malesen yung ngawit. Kasi medyo nangawit ako sa stock, ayaw ko kung bakit. Medyo upright pa rin naman yung stock, pero yun na nga, kanya-kanya tayong choice.
Para sa akin, one of the best na upgrades tong riser na nilagay ko. Woo! Sarap talaga magmotor. Ako, umiikot na naman tong side mirror ko. Mabilis ata tayo. Tingnan natin. Magkaiba. Okay lang yan. Importante yung nakikita ko sa likod. Tapos ang masasabi ko pa na positive sa kanya, ano siya, yun na nga, easy installation, no modification needed. Tapos mura lang siya kumpara sa ano, yung Voigt, hindi ko alam kung paano basa nun, German brand yun eh. Kasi tinitignan ko sa website nila, masyadong mahal. Parang abutin ako ng 7,000 kasama shipping pag order ka, para lang sa riser. Tapos kailangan mo pang magbanat ng mga cable, which is ayokong gawin. Kaya naghanap ako ng iba. Kaya ito yung nahanap ko sa Shopee Racing. Okay naman, goods na goods. Aluminum siya, CNC aluminum. Check nyo na lang sa description, add to cart na kayo doon. Goods na goods siya, mas relax na siya, mas upright na kasi yung position natin. Kaya mas nag-i-enjoy ako ngayon eh. Mas nag-i-enjoy akong gamitin si Trident kasi na-lessen yung ngawit ko na nararamdaman nung stock pa lang. Tapos pag sa traffic talagang ramdam ko mas madali na siyang isingit-singit kasi mas may control ka na sa sa bike. 'Di ba? Parang mga adventure bike, kahit sobrang laki ng mga 'yon, naka-upright yung position, mas madali pa rin siyang i-maneuver. malaki lang talaga sila kaya mahirap isingit. Pero itong mga naked bike kasi manipis kaya mas madaling isingit. Pero ramdam ko talaga yung difference. Yung height ko pala ay 5'3", pero 5'4" ako pag nakasapatos. So goods na goods sa akin. Siyempre kanya-kanyang rin yan eh. Pag nag-upgrade ka ng riser na, nasa sa'yo na kung ipapa-forward mo tong handlebar mo, papahiga mo, or itutulak mo pa. Yung ibig mong sabihin, yung kung i-adjust mo, kung depende na sa'yo yun. Kasi meron ka nang pwede mo na siyang laruin, depende sa position na gusto mo. Pero ako, ito na yung pinaka-the best na position nitong handlebars para sa akin. Gusto ko pa nga sana yung mas mataas pa eh, pero naisip ko mawawala na yung sporty feelings na meron kay Trident. Baka maging adventure bike na. Which is ayoko rin naman. At least meron na itulong itong handlebar riser na to. Papakita ko sa inyo mamaya yung itsura nya, pati yung nakabit ko na, para may idea kayo, para makita nyo yung fittings. Sigurado marami rin kasing natatakot mag riser kasi nga ayaw mabanat yung mga kable, diba? Which is ganun din ako nung una. Yun na din naisip ko nun eh. Ayokong baka mahila yung kable, magka-problema, di ba? Hassle yung ganun. Kaya ako
maraming research ang ginawa ko para lang dito. Kaya ngayon okay naman. At least gusto ko lang i-share sa inyo yung itong ginawa ko sa bike ko para makatulong na rin sa mga nanganghawi din dyan tulad ko sa Trident nila. So tatapusin ko na tong video na to. Papakita ko yung itsura ng nakakabit na riser natin. So enjoy. So ayan mga Lodi, ito yung ginamit nating handlebar riser. Yan. Tingnan niyo. Meron lang siyang gap. Hindi siya talaga round kasi. Ayan. Yan, goes up. So sa pagka-clamp, goods naman siya. Dito, yan lang yung gap niya diyan. Tapos maliit lang yung space na natira. Fit na fit siya. Plug and play, wala ka nang iisipin. Tignan nyo itong mga cables, itong clutch, mga switches ko sa ilaw, sa switch, yung mga wire nito, buttons dyan. Dito sa brake, wala tayong ginalaw dyan. Pati dito sa right by wire nya, wala. Yan yung itsura nya. Malinis na malinis. Yan yung itsura ng riser. Yan. So yan lang mga Lodi. Yan na yung taas nya. Yan konting-konti lang yung itinaas, pero sulit na sulit. Malaking pagbabago. Ayan.